video, gawa naman tayo ng hopyang tsokolate. Kakaiba diba, hindi pangkaraniwan pero syempre, masarap at masarap talagang i-partner sa soft drinks o kaya kape. Ang kagandahan pa dito sa ating recipe ay hindi natin to i-bake. Pwede nyo rin tong gawing piaya kasi pareho lang naman sila talaga ng recipe. Ang kaibahan lang ng piaya ay masyado siyang ni-flatten. So wag na nating patagalin yan at simulan na natin. Gawa muna tayo ng filling. Dito meron akong 500 grams ng all-purpose flour. Alam niyo, mas madalas na ginagamit ko dito ay third class flour, pero all-purpose flour lang yung available sa akin dito. 500 grams to na isasangag natin for 3 to 4 minutes. Dahil nga kasi hindi natin to i-bake, mas maganda na medyo luto na talaga yung ating flour para hindi na kung anumang contamination na mangyari, ligtas na tayo doon. So maglalagay lang tayo dito ng 1/2 cup ng cocoa powder, 1 cup ng light brown sugar, 1 teaspoon ng salt, and then imimix lang natin sila. Tapos maglalagay na tayo dito ng 1 cup ng gatas. Pansin nyo, inuti-unti ko yung paglalagay ng gatas kasi nga, madalas third class flour talaga yung ginagamit ko dito. So kapag third class flour yung ginamit nyo, mas maunting liquid yung kailangan nyo. So mas maganda kapag unti-unti yung paglalagay. So naglagay din ako dito ng 2 tablespoon ng butter at 1 teaspoon ng vanilla extract. Kapag nailagay na natin yung mga ingredients natin, haluin lang natin sila hanggang sa mabuo. After nun, i-rest lang natin siya. Siguro nasa 5 to 10 minutes lang. And then, ibibilog na natin siya ng may timbang na 40 to 45 grams each. Itong recipe na to makakagawa ng 24 to 25 pieces. So, gawa na tayo ng ating pabalat ng hopya. Dito, meron akong 500 grams ng all-purpose flour. Pwede rin ang third class flour, 1 teaspoon ng salt, and then imimix lang natin yan. Itong dough na ginagawa natin ay tinatawag na water dough. 125 grams ng shortening, pwede rin naman ng oil. Tapos, lalamasin lang natin yung shortening dito sa flour hanggang sa mag-combine na siya. After nun, maglalagay na tayo ng 1 cup o 250 ml ng tubig. Tapos nun, i-work lang natin yung dough hanggang sa magsama-sama na siya. Tapos, babalutin natin to ng cling wrap at isasantabi muna natin. Pagkatapos nun, gagawa na tayo ng oil dough. Ito yung dough na ipapasok natin sa loob ng itong water dough natin para magkaroon siya ng layer. Katulad ng paggawa ng croissant, naglalagay tayo ng mga minsan fats, minsan itong ang oil dough na ginagawa natin para makabuo tayo ng maraming layer. Compared sa croissant, itong ating paggawa ng hopya ay niro-roll lang, so mas madali. So para sa ating oil dough, meron ako ditong 2 cups, 280 to 300 grams ng all-purpose flour, pwede rin ng third class flour, and then maglalagay ako dito ng 80 to 85 grams ng butter o kaya butter compound, refrigerated margarine, tapos 85 grams din ng shortening. Kapag nagtitipid, pwede namang ilahat na yung shortening o kaya gawin na lang ng oil. Kaya lang mas maganda syempre ng medyo may konting lasa. So pagsasama-samahin lang natin yan hanggang mabuo na siya. Ang ginagawa ko kasi nga mahirap siya magsama-sama. Nilalagay ko siya sa cling wrap at saka ko siya dinidiinan para mabuo siya ng dough. After nun, i-rest natin tong dalawang dough na ginawa natin for 10 to 15 minutes. I-divide natin yung mga ginawa nating dough into 4 equal parts. Mas gusto ko yung process na to na dinidivide natin siya imbes na pinapalaman natin siya ng isahan kasi hindi natin kailangan mag-flatten ng napakalaki o napakanipis.
And at least dito, alam natin na pantay yung pagkaka-spread ng oil dough dun sa ating mga water dough para maganda rin yung separation ng ating hopya. So, ibabalot lang natin isa-isa yung ating oil dough dun sa ating water dough. Okay lang din naman kahit hindi naman siya ganun ka bilog kasi mamaya ipa-flatten natin to. Tayo na kaunting-kaunti lang ng flour na pang dust habang nagwa-flatten tayo. Huwag niyong kadamihan kasi titigas din yung mga dough natin. So, ang ginagawa ko, pina-flatten ko muna siya gamit ang aking palm para hindi naman siya masyadong masira kapag diniretso natin ng rolling pin. Tapos, ipa-flatten natin to hanggang sa gaano kanipis yung kaya niyong i-flatten. Huwag kakalimutan na iangat yung dough para siguradong hindi dumidikit sa ilalim yung ating dough at hindi siya magpunit-punit. And then kapag na-flatten na natin siya, iro-roll natin siya vertically. Tapos, ipa-flatten ulit natin siya and then iro-roll naman natin siya horizontally. Kung nasan yung dulo, yung bilog, yun yung pagro-rollan nyo. And after niyang gagawin lang natin to hanggang matapos natin yung pagro-roll dito sa apat nating dough. Tapos niyan, i-divide natin kada lag ng 6 na piraso. So, makakagawa tayo dito ng 24 pieces. Kung gusto nyo ng mas maliliit, pwede nyo pang liitan yung pag-i-slice. Kaya lang kasi para sa akin, sa mahal ng ingredients ngayon, mas prefer ko na yung gumawa ng malalaki. At least kung mahalan ko man yung presyo, at least nakikita nila na malaki naman, so sulit. Unlike sa paggagawa ng maliliit na hopya, sayang na sa oras. Tapos, syempre, pagka binili ng customer and mas mahal siya ng kaunti, ay syempre, magrereklamo talaga sila o hindi na sila bibili. So, ang gagawin ko lang para ipalaman sila isa-isa, ipa-flatten ko to ng kaunti and then ipapalaman natin yung chocolate filling natin. Ang ginagawa ko din para mas mukhang siyang malaki, ipina-flatten ko siya ng medyo talagang mas manipis. Halos mukha na siyang piaya pero hindi naman makapal naman to compare sa piaya. Pero kung gusto nyo nga gawin tong piaya, pwede. I-flatten nyo lang siya ng sobrang nipis o kaya liitan nyo yung measurement natin. And then, ipapan fry natin siya for 7 to 8 minutes kada isang batch. Ang ginagawa ko, mayat maya ko siyang binabaliktad para pantay yung luto niya and hindi siya masyadong mag-brown. Nasa sa inyo na rin kung gusto nyo maglagay ng oil habang nagpa-pan fry kayo. Mas maganda yung may oil na kaunti kasi medyo mas crispy talaga tsaka mas maganda yung kulay niya. Pero kung ayaw nyo naman maglagay ng oil kasi syempre dagdag mantika, okay lang din. Maganda rin yung kakalabasan nun. Niluluto ko to sa medium to low heat. Tapos yan, dire-diretso lang hanggang sa maubos na yung ating ginawang hopya. Kung ayaw nyo naman siyang i-pan fry, pwede nyo rin tong i-bake sa 180 degrees Celsius for 35 to 40 minutes. Ang mahirap
mahirap lang kapag binay kasi to, lumulobo siya. So, ang gawin nyo, yung parang tinutupi yung pagka pinalatin nyo siya, itutupi nyo pa siya ng isa para mas maganda yung itsura. Kita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!